Bumabalik tayo ngayon sa pagbasa natin kay Saint Mark. Kung inyong maaalala, 5 linggo na tayo ay tumigil muna at binasa natin ang chapter 6 of the Gospel of John. At ano nga yung topic ng chapter 6? The bread of life. Ngayon, bumabalik tayo sa the Gospel of Mark. At yung tagpong nakita natin dito ay yung pagtatalo ni Jesus at ng mga Pariseyo at ng mga Eskriba. Sila yung mga religious leaders nung panahon ng ating Panginoon. Ang tanong nila, bakit yung mga apostol mo ay hindi gumagaya doon sa aming mga kinagawiang relihiyon? Kasi ang dami nilang mga ritual na ginagawa, no? Kung inyong narinig, di ba? Paghuhugas ng kamay, paglilinis ng lahat. Sabi dito, yung kailangan ay yung paghuhugas ng inuman, mga saro, sisidlang tanso, pati mga higaan, lahat ng binibili sa palengke, kailangan huhugasan ng mabuti. So marami silang mga rituals of cleanliness. Kaya ang sabi nila, bakit hindi ginagaya ito ng mga disipulo mo? Pero ang sagot ni Jesus ay parang itinuturo sa atin ngayon, ano ba ang tunay na relihiyon? At paano ba nating maisasabuhay ang relihiyon na kalugod-lugod sa Diyos? Merong 3 kasagutan dito, no? Ang una, I call this, ritualize but don't be a ritualist. No? So, ritualize but don't be a ritualist. Ano ba yung ritualize? Gumawa ka ng ritual. Hindi naman masama yung ritual eh. Ano ba yung ritual? Yung ritual yung mga bagay na paulit-ulit nating ginagawa para maging mas madali. Ganun naman yan, di ba? Pag isang bagay paulit-ulit mong ginawa, minsan mahirap sa una, pero nagiging madali na. Ganun ang ritual. Now, yung mga Pariseyo, maraming ritual. Kaya lang, yung kanilang ritual, nagiging ritualist. Pero ano ba yung ritual? Yung ritual, as I said, araw-araw ginagawa natin yan. Di ba, pagising pa lang sa umaga, meron tayong tinatawag na morning rituals. So, di ba? Sa mga tahanan, may kanya-kanya tayong ritual. No, halimbawa, kada alas 6, magdarasal tayo, sama-sama. After dinner, magro-rosaryo. O minsan naman, every 3rd Sunday, magre-reunion tayo. May mga ganong mga pamilya. Yung ibang pamilya kilala ko, every Sunday, lunchtime, sama-sama silang kumakain. Lahat ng mga anak, kahit nagaling sa probinsya yan, pupunta sa Manila, sama-sama silang kakain ng Sunday lunch. Yun ang kanilang ritual every Sunday. Meron akong kilalang husband, every morning, ang kanyang ritual, siya ang magtitimpla ng kape ng kanyang asawa. Kahit na magkaaway sila, magtitimpla ng kape, ito yung kape mo, kahit na masama yung loob niya. Yun yung kanyang love expression. Ano ba ang ritual? A ritual is nothing else but love made visible. Kaya mahalaga yung ritual. Ini-encourage din ni Jesus yan. Di ba ang sabi ni Jesus, gawin nyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ganun ang ritual. Ang ayaw ni Jesus, yung tayo ay maging ritualist. Ano yung ritualist? Ayun nga, yung ang dami mong ginagawa pero wala namang kahulugan. Wala naman yung loob mo, parang ginagawa ng mga Pariseyo. Minsan nagmimisa po ako, meron ako isang babaeng nakita habang nag-homily ako, tinitingnan ako, nakatingin sa akin, gumaganyan. So sabi ko, wow, nakikinig siya ng mabuti. Di ginanahan ako, mga 3 oras akong nag-homily. Kaya huwag kayong gumanyan, ano? No? Tapos, nung matapos ako mag-homily, di umupo muna ako, tahimik muna. Tinignan ko yung babae, gumaganon-ganon pa rin. Sabi ko, mukhang may tama yata, no? At sabi nung commentator, tumayo po tayo, ipahayag ang pananampalataya. Tumayo siya. Gumanyan siya. Ay, may earphone. Nakikinig pala ng music, kaya gumaganon-ganon. Ganon ang ritualist. No? Nandoon ka sa loob ng misa, ginagawa mo, sasalita ka, kumikilos ka, pero wala ang loob mo sa iyong ginagawa.
Walang kahulugan ang lahat ng iyong ginagawa. Nangyayari ba yan? Pwedeng mangyari yan, di po ba? Yun ang ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin. Na gumagawa tayo ng ritual pero wala yung loob natin doon. So, what is the heart of true religion? Be a ritualized but don't be a ritualist. Yan, ano? Pangalawa, separate but don't be a separatist. Ano yung separate? Paghiwalayin, pagbukurin. Alam niyo po, yung mga Pariseyo, yan yung mga religious leaders, no? Yung salitang Pariseyo, galing yan sa salitang Hebreo, perushim. Ang ibig sabihin ng perushim, ang namumukod-tangi. So, ibig sabihin, nakahiwalay sila. No? Gusto nilang mahiwalay dahil gusto nilang maging mabuting halimbawa sa mga tao kung paanong susundin ang batas. So kung tutuusin, maganda yung layunin ng mga Pariseyo. They want to be a good example. Kaya we separate ourselves so that you can imitate us. No? Mahalaga naman yun to separate. To separate is to distinguish. To distinguish good from bad, right from wrong. Di ba? Mahalaga yun. Nung bata ako, tinuturuan ako ng nanay ko maglaba. Ano yung unang rule? Separate. Ihiwalay ang dikolor sa mga puti. Mahalaga yun. Ang ayaw ng Panginoon is when you become a separatist. Ano naman yung separatist? Pag sinabi mong separatist, yan yung nagdi-discriminate ka na. No? Dahil nakahiwalay ako, ang pakiramdam ko, ako lang ang magaling. Ako lang ang mabuti. Ang lahat marumi, masama. Ganun lang nangyari sa mga Pariseyo. Dahil sinusunod nila ang batas, ang feeling nila, holier than thou. Ako lang ang banal. Lahat kayo hindi maliligtas. Ganun ang mga separatists. Hindi ba pwedeng mangyari sa ating lahat yan? No? Dahil nagsimba ka, ang pakiramdam mo, ay, mas banal ako dun sa mga nandito sa mall, pero hindi naman nagsimba. No? Siguro galit si Lord sa kanila. Ako lang ang pinagpala. Ayun. Ganyan ang mga separatist attitude. No? Yung mga attitudes of discrimination, ganun, nagiging separatist na uli. No? Ay, ako, makinis ako no? No? Kinis ko, ang puti ko, makinis. No? Ikaw, marungis. No? Ang dami mong mga kulugo at kung ano-ano. No, ako lang ang mabuti. Ayan, gano'n, no? Nagiging tayong separatist. Wag. Ang sabi ng Panginoon, yes, separate, but don't be a separatist. Bakit ba tayo nagsisimba? Hindi dahil tayo ay banal. Tayo ay nasa simbahan dahil kailangan nating maging banal. Bakit ako nasa simbahan? Hindi dahil ako ay magaling. Nasa simbahan ako dahil ako ay mahina. At dahil dito gusto kong mapalakas ng biyaya ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat nagmamagaling. Okay? Separate, but don't be a separatist. Huling-huli, service deluxe, not service deluxe. Ano yung service deluxe? Maglingkod. No? Maglingkod ka. Ang sabi dito sa, sabi ni ayun, sulat ni Santiago, second reading. Ano ang tunay na relihiyon? Ang tunay na relihiyon ay ang maglingkod sa mga balo at mga ulila. Ayun. Sabi, what is true religion? True religion is to serve the widows and the orphans. Ibig sabihin, service. Maglingkod. Dapat yung ating pananampalataya naglilingkod sa mga nangangailangan. Ganun lang service deluxe. Naalala ko nung minsan nag-pilgrimage po ako, di sumakay aeroplano. Nung pag-upo ko, nilapitan ako ng flight attendant. No? Malaking grupo yung kasama ko po. Sabi, kayo po ba yung chaplain ng pilgrimage group? Sabi ko, opo. Sabi, ay maluwag po yung business class. No? Lipat po kayo, ina-upgrade ako. Di upgrade ako, first time ko makapag-business class. Ganun pala sa business class. Talagang service deluxe. Pag upo mo pa lang, meron ka ng champagne. No?
At anumang oras mong gustong kumain, magsalita ka lang, bibigyan ka ng pagkain. May naka-assign sa'yo na maglilingkod. One time, nag-unat lang ako, biglang lumapit, yes sir, what do you need? Ganun. Mag-unat ka lang, may lalapit na. Service deluxe. Pero ano yung service deluxe? Yan yung puro bibig, walang kilos. Yan ang ayaw ng Panginoon. Puro kang nguso, walang puso. Puro ka salita, walang gawa. Di ba yan yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Sabi ni Jesus, paggalang na handog sa akin ng bayan, paimbabaw lang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito na bumubukal. Sa English, maliwanag ang sabi dito, these people honor me only with their lips, but their heart are far from me. No? Parang yung kantang laging pinakikinggan ng tatay ko nung bata pa ako. Whenever we kiss, I worry and wonder. Your lips may be near. O, alam ni nanay, no? Tell me where is your heart. Ganun ang mga nagmamahal di ba? Ang lapit-lapit ng labi mo, pero ang layo-layo ng puso mo. Where is your heart? Ganun ang sabi ni Jesus. Ang mga taong ito, yung pagsamba nila, paimbabaw lang, puro bibig, puro bigkas. Now, pwede ba yung mangyari sa atin? Pwedeng-pwede. Diba? Salita tayo ng salita kapag tayo ay nasa misa. Pero yung mga binabanggit natin, hindi natin na isa sa buhay. No? Again, sa second reading, letter of James, ang sabi ni James, be doers of the word. Isa buhay ninyo ang inyong mga salitang binibigkas. So, dapat service deluxe, hindi lamang service deluxe. Mga kapatid, what is true religion? Ano ba ang tunay na relihiyon? Ano ba ang puso ng relihiyon? Ang puso ng relihiyon ay relihiyon na nagmumula sa puso. No? That is the heart of religion. A religion that comes from the heart. At ano yung ating gagawin para mangyari yon? Ritualize, but don't be a ritualist. Separate, but don't be a separatist. And then, service deluxe, not service deluxe.